Ant-Man transition effect. Tara, gawin natin. Let's go. Punta tayo sa CapCut, then new project. Siyempre, dapat may naka-standby na kayong video dyan sa gallery nyo mga lods. First clip, walang tao. Second clip, yung may mukhang tao. Focus lang tayo sa may mukhang taong yan. Ibaba natin yan gamit ang overlay. Then, drag natin yan sa unahan. Then, focus tayo sa playhead. Itapat natin. Timing natin yung pagpindot niya sa relo niya. I-stay lang natin dyan yung playhead na yan. Huwag natin gagalawin. Tapos, focus kayo sa baba. Hanapin natin yung freeze. Piliin lang natin yung freeze. Then, focus naman tayo dyan sa pinrest natin yan. Hanapin naman natin yung remove BG. Kapag napili na natin siya, ay then, piliin naman natin yung custom removal. Adjust lang natin yung brush size na 1, tapos brush. Papulahin lang natin yung mukhang taong yan. Then, kapag goods na, piliin natin yung check. Tapos, stay pa rin tayo dyan dahil ikakopy natin yan. Hanapin lang natin yung duplicate. Kapag nakapag-copy na tayo, mag-copy ulit tayo ng isa. Bali, may dalawang duplicate na tayo, mga lods. Then, itapat lang natin yan doon sa pinauna natin pinrest. Yung pinagkopyahan yan ng dalawang yan. Basta siguraduhin lang natin, mga lods, na pantay-pantay yan tatlong yan. Then, gamit ng dalawang daliri natin, isum muna natin yung ginagawa natin yan. Kapag goods na, stay pa rin tayo dyan. Lagyan natin ng keyframe yan o diamond. Piliin lang natin yung diamond. Kapag nagka-diamond na dyan, abante tayo konti. Focus tayo sa taas. Itapat lang natin yung playhead sa 20F. Kapag goods na, galawin naman natin yung mukhang taong yan. Medyo paliitin natin. Basta nakatapat pa rin yan, mga lods. Then, ganyan din gagawin natin dyan sa susunod na layer. Lagyan lang uli natin ng diamond dyan sa dulo. Then, pindutin muna natin yung una natin nilagyan ng diamond. Tapat natin dyan yung playhead. Tapos, saka natin galawin yung sumunod na layer. Same process lang yan, mga lods. Same process lang din gagawin natin sa pangatlong layer, mga lods. Then, stay tayo dyan sa pangatlong layer. I-copy natin yan. Hanapin natin yung duplicate uli. Meron na tayong duplicate na may diamond. Then, itapat pa rin natin yan dun sa pinagkopyahan niya dyan sa baba. Dahil may diamond na yan, tatapat na lang natin yan sa pangalawang diamond niya. Saka natin gagalawin uli yung taong yan. Tapos, i-duplicate naman uli natin yan. Same process pa rin, mga lods. Basta make sure nyo lang na tapat-tapat yan hanggang sa taas. Kapag goods na, burahin natin, hindi natin kailangan. Yung sobra dyan, burahin natin. Tapat lang natin dyan sa pangalawang diamond. Tapos, split. Tapos, delete. Same process lang din yan hanggang baba. Tapos, yung kaduktong nang nasa taas, idikit natin. Kapag goods na, abante tayo. I-timing uli natin yung playhead dun sa pagpindot niya ng relole. Tapos, piliin uli natin yung split. Then, focus naman tayo dyan sa gitna. Yan, dinikit natin yan. I-remove background din natin yan. Hanapin natin yung remove BG. Tapos, custom removal. Tapos, paliitin lang uli natin yung brush size. Tapos, brush. Papulahin uli natin yan. Mukhang taong yan. Kapag goods na, piliin lang natin yung check. Tapos, ibaba muna natin yung ginawa natin yan. Dalhin muna natin sa pinakababa. Dahil ipapantay natin yung mukhang taong yan dun sa huli nating pinaliit. Pindutin muna natin yan. Saka natin paliitin. Susukat lang natin yan dun sa kapantay nung maliit kanina, yung pinakadulo. Yan. Tapos, lagay natin dun sa pwesto niya. Kapag goods na, ibalik uli natin dun sa taas. Tapos, balik uli tayo dyan sa nilagyan natin diamond. Itapat lang uli natin yung playhead sa diamond. Tapos, focus uli kayo sa baba. Hanapin naman natin dyan yung opacity. Basta nakatapat lang yung playhead sa diamond, mga lods. Saka natin galawin yung opacity. Ilagay natin sa 40. Tapos, atras tayo. Tapat naman natin yung playhead sa unang diamond. Tapos, ilagay naman natin sa 0 yung opacity niyan. Tapos, same process lang din, mga lods, yung gagawin natin dyan sa natitirang tatlo sa baba. Basta itatapat nyo lang sa diamond bago nyo galawin yung opacity. Tapos yung natitira sa dulo sa baba, huwag nyo na galawin yung opacity nyan. Ganyan ang kalalabasan nyan, mga lods. Kapag all goods na, export na natin, mga lods. Hindi pa tayo tapos dyan. Kunin uli natin yung in-export natin sa gallery natin. Tapos, click lang natin yung video natin. Tapos, hanapin natin yung motion blur. Piliin natin. Then, yung blur, lagay natin sa 40. Tapos, yung blend, lagay natin sa 30. Then, yung times, gawin natin twice. Kapag all goods na, ready to export na natin, mga lods. Para sa mga baguhan kay CapCut, more practice lang, mga lods. Sana nasundan at sana nakatulong. Kung nakatulong, pakishare mo na lang para malaman pa ng iba. At kung nakaabot ka sa bidyong ito, salamat sa inyong panonood at thank you, Lord.